Guys, welcome back to my channel. This is Steve TV again. So ngayon, meron naman akong itatry na i-troubleshoot at i-repair kung may re-repair. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna ang maikling intro. Okay, welcome back guys. I-repair ko, itatry kong ayusin ay ito. Isa sang power supply ng lumang video cam. Ito guys, kung ewan ko lang kung nakakita na kayo ng ganito. Lumang video cam na to. Ito dati yung mga ginagamit nung hindi pa uso yung mga camera sa cellphone natin. Yan. Matagal na itong hindi nagagamit pero good pa ito. So ito yung ibig ko sabihin guys, ito yung kanyang charger. Lagay mo natin to dito, no. Ayan, para makita nyo rin. Ayan. Ayan. Itong charger nya Hitachi, no. Ayan ang model nya, oh. WMAC 85E. So, ang kanyang input voltage is 110 to 240. So, maganda talaga yung mga charger nung araw, guys. Kasi pwede mo siyang gamitin sa 110, 240. Hindi gaya ngayon, halos kada na lumalabas ngayon, 240 volts na, 230 volts, ganyan, 220. So, hindi mo siya magamit sa 110. Nung araw, ito napansin ko, lahat ng mga equipment, mga appliances noon, magsisimula sila sa 110 to 230. So ito ang issue. Pag nandito siya, kung titignan nyo guys, meron siyang power, may charge. Ang issue niya ganito. Pag nasa adapter mode siya, ito guys, nakita nyo. Ang output niya is 6 volts DC and 2 amperes maximum, yung nadodraw niya na current. Pag nasa charge mode naman siya, ang output niya is 8 volts and 1.4 amperes current draw niya. So, wala tayong problema guys pagdating sa adapter mode niya. Kasi ito yan guys. Ito, sasaksak ko ha. Papakita ko sa inyo yung ibig ko sabihin. Ayan. Lagay natin doon. Saksak natin. Okay. On natin yung power. On. Okay, so meaning walang problema sa power supply niya as adapter mode kasi nakarating siya rito, nag-power. Ibig sabihin, walang problema yung cord, walang problema yung mga components diyan, mga power supply niya. Kasi nakarating siya rito at makakapag-supply siya rito ng output na 6 volts. So, itry natin. Ito yung kanyang yan, cable niya, pinaka-connector niya. Ito yung kino-connect natin dito sa sa ating camera para magkaroon siya ng power. Dito yata yan. Okay. Yan 6 volts. So, pag kinonect natin dyan, gagana na to, itong camera na to. So, hindi na natin dadalhin doon para hindi na masyado maba ating video. Dito na tayo mag-focus. So, check natin kung may voltahe talaga na lumalabas dito sa kanyang adapter mode. Pag sinabi kasing adapter mode, yung normal lang siya na parang adapter lang siya, yung parang charger sa kumbaga sa atin sa mga cellphone charger. Ito naman adapter siya. So nagsusupply siya ng 6 volts. Sukatin natin ngayon dito sa ating multimeter kung may masusukat tayo 6 volt or kung medyo maganda yung kanya, minsan lagpas pa ng 6. So lagyan natin sa 20 volts DC. Okay. Okay. Yan guys, nakakonect siya. Negative itong nasa outer. Positive dito.
Teka, hindi kasya. Kukuha ako ng maliit na wire lang guys, no? Siguro. Kasi positive itong sa loob eh. Hindi magkasya yung ating probe. So, mag-tap na lang tayo ng wire doon. Yan. Tapos, kuha natin. Para makakuha natin, makita natin kung may lalabas talagang voltahe. Ayun, 7 volts pa nga guys eh. Oh. Against the light siya. Ayan. Ayan o, 7.12 volts, di ba? So meaning, good yung kanyang adapter mode. Kaso, ang problema natin ito, pag nilagay na sa charger mode, ibig sabihin, mag-charge tayo ng battery. Okay? So, kunin natin yung battery. Alisin muna natin to, no? Okay. Ito ang kanyang battery type. So, ayan, nakalagay naman sa dyan. Tachi BP82. Ayan, compatible sa rito. Hitachi rin. Plus, negative. So, sukatan natin guys ng voltage kung may makuha tayo. Kung may charge ba siya, wala. So, ito yung negative. Ito. Ayan. So, sa taas yung kanyang positive. Okay. So, ang kanyang charge is napakababa. Ayan o. 0.11 volts lang. Ayan. So, meaning, hindi siya na-charge. Okay. So, kaya gusto ko siyang troubleshoot kasi hindi siya na-charge. Okay. Ganito yung kanyang position pag kinarge. Ayan. Kung okay sana siya, dapat mag-ano to, di ba? Iilaw to. Hindi ko alam kung, hindi ko na matandaan kung red din to, red tapos green pag full charge. Tapos itong ano to, refresh. Siguro kapag full charge na siya, lilipat siya dito sa refresh, iilaw to. Yan, tapos pipindutin, ganyan siguro. So ang problema, hindi siya nag-charge. So ang ang question natin, baka dito naman problema dito. Ito yung charging port. Yan, kung nakita niya parang may ano ba yan? Parang green na, no? Yung parang nagkaroon na ng mga corrosion. Ito rin, no? So gagawin natin, lilinisin natin yan, kukuskusin natin. Ito flat ito. Ano natin, kuskusin natin. So yan guys, natanggal natin. Ano natin, check natin yung mga katabing piyesa niya. Kasi ito walang reading eh. Oh. Kung ano natin, DC lagay natin. Ayan, DC. Saksak natin muna, no? Ayan, dapat may makuha tayo itong kanya charging volts na 8 volts. Wala talaga. 0.2 lang. So, wala tayo nakukuha reading dyan. Ito. Check natin yung, since wala siyang output kanina na 8 volts. Sinukat natin dito sa loob na mismo yan, yung dalawang terminal. So, maaring yung mga piyesa dyan, resistor, check natin yung mga resistor, capacitor na nakapaikot dito sa ating output. Ito yung output natin eh. So, tingnan natin itong capacitor na ito muna. Ano ba value nito?
1,200 microfarad ito. Check natin guys kung makakuha tayo 1,000. Kukunin ko isa kong tester, medyo mas maganda gamitin yon. Na lang gamitin natin 1,200. Lagyan natin sa capacitor. Yan, capacitor mode. .2, 4.5, 4.6 millifarad. So, ang laki ng diferensya. 1,200 microfarad naging 4.4. So, ito natin. Tanggalin natin guys sa board para mas maganda ihang natin. Ayan. Ayan, tanggal natin. Mas maganda mag-check pag wala sa board. So, short muna natin bago natin mag-test. Okay. Ayan guys, ang 1,200 microfarad. One point 1 o 1.2 millifarad. Okay, 1,200 na rin yan almost. So good ito, good. Check natin itong mga, mamaya natin ibalik to guys. Check natin muna itong mga resistors dito. Itong dalawang resistors. Lagay natin sa resistor ohms. Yan. 2.3 ohms. Bakit ang baba? Ang kulay niya is yellow blue. Kita ba? Yellow blue, gold. So yellow 4, 7, and gold, third bar niya is gold. Patin nga natin kung ilan ito. 2.3 ohms, 2.1 ohms. Kesa guys nagbabuzzer kasi below 100 ohms nagbabuzzer ata. 2.3 ohms. Mababa masyado. Kasi 4.7 4.6 eh. So guys, chinek ko na tong resistor. Hinang ko na, tapos chinek ko, okay naman. Ito, chinek ko na rin ito. Pati itong optocoupler. Tines ko, okay naman. Okay naman ditong kanyang diode. Itong diode na to. Tapos itong transistor. Tapos itong
capacitor okay na rin. Ito yung tinanggal ko na, binalik ko na. And dito lang sa area na to siguradong may diferensya kasi ito kaya isang diode meron siya pag ni-reverse natin. Uy, meron din. Baka ito yung short. Oh, meron, no? Pag ni-reverse, dapat wala. Ay, dapat ito ang meron. Yan, 0.7 volt. Pag ni-reverse, dapat wala. Bakit meron siya? Ihang ko muna to guys, tapos i-check ko. Ihang ko muna. Kasi baka ito lang yung nakakakuan sa kanya. So ito na guys, nakahang na siya. Kita nyo ba guys? Ito. Kita ba? Ayan o. Ito makita. Ayan. Itong diode na to guys. Okay. So test natin siya ngayon guys kung okay ba siya. Ayan o. May reading siya na 0.7. Dapat pag binaliktad natin wala. May reading siya 3.2. Shorted to guys. Ito yung palagay kong sira. Papalitan ko muna to guys. Hanap ako ng ganitong diode pa. Mukhang wala akong ganyan yata. Yan o. Hanap muna ako guys. Tapos babalikan ko kayo. Ito guys. Natanggal ko na. Ito. Test natin kung talaga ba siyang shorted. Okay. Lagay natin sa diode mode na. Ito. Okay. Yan o. 3.2. Baliktarin natin. Shorted talaga guys ya. Baliktaran may reading 0.7. So wala akong makitang kapares talaga nito. Naghanap-hanap na lang ako. Ito yung tinanggal natin. Tapos ito may nakita ako sa mga lumang board. Ito guys. Ayan. Ayan yung ipapalit natin. Ito yung tinanggal nating sira. Ito. Tatry natin kung gagana sa dyan. Okay. Kabit ko muna to guys. Test pala muna natin to guys kung okay rin ito. Meron siya 0.595. Dapat pag binaliktad natin to, walang reading para sabi natin good. Ayan guys, wala. So good nga, ito ipapalit natin. Ayan. So okay, isa pa. Yan. Guys, nakabit na natin. Ito na siya. Yan. So, test natin guys. Tingnan natin kung
iilaw na yung ano niya, yung charging light niya. So, may mga ilaw dito. Ito yung sa power light. Pag sinaksak, ilagay natin sa naka-power. Pag natin ganyan, iilaw to. Itong charge. Ito, iilaw lang to siguro kapag full charge na. So, try natin guys kung gagana na yung kanyang. Off muna natin. Tapos, kapit natin to. Ayan. Saksak na natin. Ayan guys, saksak natin. Ayan. Tingnan natin dito. Lagay natin sa on. Ito on. Switch on. Yun, para sa umilaw na guys. Naka-on na. Ibig sabihin, magcha-charge na yan guys. Yan naka-ano na siya So okay guys, na-solve natin. Yun pala yung sira niya, yung diode dito. Yan umilaw na Ibig sabihin yan guys, yung charging ano niya, gumagana na. So i-ano natin guys, i-assemble na natin, tapos ilagyan natin yung battery natin at i-charge. Titingnan natin kung gagana na siya. Guys, ito na-assemble ko na. Ayan. Nasara ko na. So, saksak natin. Tingnan natin kung ilaw uli yung charge. Ayun. Okay na guys. Good na to. Kasi nung umpisa tayo kanina, ito lang na ilaw yung power. Ito hindi. Nung nahanap natin yung yung defective na pyesa, sinner diode, at napalitan natin, okay na, gumana na siya. Lagyan natin tong ating battery. Ito yung charge natin. Ayan. So sa ngayon, nagcha-charge pa lang siya. Walang laman kanina to nang sinukatan natin ng voltahe. Pag ni-refresh mo yan, red pa rin. Kasi pag full charge na yan guys, pag full charge na siya, pag ni-refresh mo, green ang lalabas dyan. Green. So ngayon, red pa rin. So, ibig na siya charge. Ngayon, naka-charge mode yan. Pag halimbawa, ayun, namamatay siya. Ibig sabihin, pag namatay ito, lumipat na yung function doon sa tawag na adapter mode. Ngayon, pag binunot natin to, charge mode uli yan. Babalik sa charge mode. Ayun, okay na. So, good na guys. So, kung nagustuhan nyo to guys, yung aking ginawang pag-troubleshoot at saka pag-repair, paki-like and share, and also don't forget to subscribe to my channel, Niv TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pa mga video.